Pagsampa ni VP Sara sa araw na ito sa Taguig City Prosecutor's Office ng kaso sa kanyang mga kalaban sa politika ng Bilyonaryo News Channel. Look, Vice President Sara Duterte appeared before the Taguig City Prosecutor's Office on Monday, ngayong araw, following the filing of a second perjury complaint against Ramil Madriaga. Duterte was accompanied by her legal counsel, Attorney Paulo Panelo, during the filing. So ito po ang litrato ni VP Sara. Nanunong pa siya sa Taguig City Prosecutor's Office. Nako, santambak yung mga dokumentong presento. Breaking news mga kaibigan! VP Sara po muling naghain ng reklamo, kinasuhan muli ng perjury laban kay Madriaga, mga kaibigan. Nako, second time around. Pangalawang beses na po ito, mga kaibigan. Nako, talagang mayayari na talaga si Ramil. Delikado na po talaga si Ramil Madriaga dito, mga kaibigan. Kaya pala ayaw nilang iharap. Sandamakmak na ba talaga ang kaso niya? Kasi dalawang beses na to eh. Oh, meron pa siya ibang mga kaso. Marami pa siyang pending cases. Kaya nga nakasuhan, kaya nga 'di ba nakakulong siya ng tawag ito, lifetime na tayong kulong niya eh. Oh, ibig sabihin patong-patong yung kaso niya. Kaya siguro mga kaibigan, ewan ko lang kung ipapatawag ba talaga siya sa Senado or hindi. Pero maaring hindi na po siya ipapatawag, guys, kasi sobrang dami na po eh. 'Di ba? sobrang dami ng kakaharaping kaso, mga kaibigan. Lalo na po itong panibago pong inihaing reklamo po ng ating mahal na Vice President Sara Duterte. Perjury po ito, guys, matindi po itong kaso na to dahil sa pagbaliktad, no? Kumbaga pabago-bago yung mga statement, paiba-iba yung mga sinumpaang salaysay. Oh, yan yung mga kaso ng mga recant. Yung mga nagre-recant, yan ang kakaharapin nilang kaso, perjury. Lalo na po yung mga bumaliktad. Opo, yung mga bumaliktad na mga 4 na Marines. Ganyan din yung magiging kaso nila, mga kaibigan. Kaya kung ako sa kanila, mag-isip-isip na sila. Kasi hindi na sila nakakatulog, mga kaibigan, at hindi rin sila nakawala. Kasi nakakulong pala sila. Kawawa naman yung 4 na yun. But anyway, eto na nga, no? So mga kaibigan, personal siyang humarap, Ang ating pong Vice President Sara Duterte, guys, personal siyang humarap upang ihain, lagdaan at panumpaan ang reklamo kasama ang kanyang abogado na si Attorney Paulo Panelo. Yung yung anak po ni Salvador Panelo po, mga kaibigan, yung magaling din na abogado. Ito ay panibagong reklamo, perjury, na inihain ni Vice Presidente laban kay Madriaga. Una na siyang naghain ng kaparehong reklamo noong March 4. Ang reklamo ay kaugnay sa mga pahayag na aligasyon ni Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte. Ang tanong, mga kaibigan, kasunod na kaya dito, si Palingkera, si Auntie Claire, nako. Kasi po, ayon po dito sa source, mga kaibigan, kakasuhan na daw ni VP Sara. Re-respa ka na daw ni VP Sara, mga kaibigan, ng mga lahat ng mga naninira sa kanya. Pudinet, grabe manira si Palingkera. Nako, siya na ang sunod. Next in line na po si Auntie Claire, mga kaibigan. Nako, matindi din po yung kaso ni Auntie Claire dito, sigurado ako. 'Di ba? Kung perjury po itong kay Madriaga, nako, baka defamation sa kanya, no? At usurpation po, pwede pong kasawang usurpation si Auntie Claire kasi ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan. 'Di ba? Inaabuso niya ang kanyang kapangyarihan, mga kaibigan, bilang isang Yusek. Nako, wala naman siyang kwenta. Di ba? Nonsense naman yung kanyang pinagsasabi. Ito po ang nakalagay sa balita. VP Sara muling naghain ng reklamong perjury laban kay Madriaga. Personal na humarap si VP Sara Duterte upang ihain, lagdaan at panumpaan ang reklamo kasama ang kanyang abogado na si Attorney Paulo Panelo. Muli nga naghain ng reklamong perjury si Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga sa Taguig City Prosecutor's Office nitong August 17. So ngayon lang po talaga ito, guys, no? Kanina po, habang nag-i-impeachment si VP Sara po, dumulog po siya, guys, para po ihain itong perjury case.
So, galing po ito sa inquire.net ha. Basahin po natin. Pwede nyo pong bisitahin guys ang inquire.net para malaman nyo po na hindi po ito marites ha. Totoo talaga ito guys. Nag-file na po siya ng case. Vice President Sara Duterte on Monday filed another perjury. Bakit po sinabi ng another perjury? Kasi nga, meron na pong nauna eh. Kinasuhan na po itong si Madriaga. Dati pa, dahil po dun sa mga pinagsasabi niya sa house, di ba, yung umiyak pa nga siya doon. Oo, umiyak siya, di ba? Nagdrama. Pinunasan niya yung luha niya, pero hindi naman yung luha pinunasan niya. Ang pinunasan niya yung salamin niya. Ibig sabihin, drama-drama lang. Kasi puro kasi ano yan eh. Puro kasi scripted yan. Pero nung nagkamali po si Madriaga, mga kaibigan, sa kanyang mga salaysay guys, at na-debunk po ito ng mga bangko, na-debunk po ito ng mga personality, ng mga pinagtuturo niya, lalo na po yung mga venue na sinasabi niya. Kasi nagsalita na yung mga owner eh. So na-debunk lahat yun. Ibig sabihin, lahat ng kanyang salaysay guys, doon sa house, ay puro pala kasinungalingan mga kaibigan. Walang palang katotohanan guys. Kasi nagsalita na yung mga tao eh, na tinutukoy niya eh. So kaya po mga kaibigan, bumagsak guys ang kanyang testimonya nitong si Madriaga. Kaya di ba, hindi na siya pinatawag. Oh. Parang ang nangyari guys, nagkamali sila sa script. Yun ang pinaka malaking failure po sa pagiging testigo nitong si Ramil Madriaga. Yun talaga ang pinakamalaking failure nila na hindi nila matanggap hanggang ngayon. Kaya di ba tinan nyo, ewan ko lang kung talagang ipapatawag ba nila ito o hindi. Pero sa tingin ko guys balita po. Ayaw ko magsalita ng tapos kasi anything could happen eh, no? Pero mga kaibigan, ayon po sa balita guys, sa mga source, hindi na siya ipapatawag. Bakit? Nagkamali siya sa mga bank records. Yun ang pinakamalaki niyang failure mga kaibigan. So kung babasahin natin dito, bakit po nag-file muli ang ating Vice President Sara Duterte ng perjury laban dito kay Ramil Madriaga? Ang nakalagay dito guys, another perjury complaint against Ramil Madriaga, her alleged former aide. Duterte filed the complaint herself before the Taguig City Prosecutor's Office, accompanied by her legal counsel. According to Panelo, in a statement, the complaint consisted of approximately 1,000 pages. 1,000 pages mga kaibigan. Grabe, ang dami which thoroughly exposes Madriaga's malicious and deliberate falsehoods. So mayayari na talaga siya dito mga kaibigan. Delikado na po talaga si Madriaga dito guys. Kasi ito na po yung expose eh, sa kanyang malisyoso at talagang 100% po mga kaibigan, puro invento lang po. Puro kasinungalingan ang kanyang statement di umano doon sa house. Kasi sa house siya nagsinungaling eh. So, it also contains sworn testimonies of Duterte herself, said Panelo. So si Duterte po, si VP Sara guys, nag-sworn statement na rin po siya. Nanumpa na rin po siya mga kaibigan sa harap po ng RTC. So as well as 12 corroborating witnesses. Meron pala siyang dalang mga witnesses, government and other official documents and certifications, and contemporaneous messages, photographs, and public records. So hawak pala nila guys. Hawak pala po ni Vice President Sara Duterte lahat ng mga documents at mga ebidensya. So wala na siyang lusot dito. Sigurado tayo mga kaibigan, talagang mayayari na po siya. Kumbaga, Fudinet, paano yan? Nakakulong na siya. Ay talagang madadagdagan pa yung kaso niya. Di ba? Kasi nakakulong siya hanggang ngayon eh. Di ba dapat may may pangako yan eh. Di ba? Anong pangako sa kanya? Ito po yung mga narinig po natin sa mga source. Ang pangako sa kanya, sige, mag-testify ka, basahin mo yung script, ayusin mo, huwag ka magkamali, at meron kaming pabuya sa iyo. Kalayaan. Yes. Yun ang pangako sa kanya, kalayaan. At syempre, hindi naman mawawala, may perang kasama dyan. Kaso lang mga kaibigan, minalas. Minalas si Madriaga. Bakit, Fudinet? Nagkamali nga sa bank records. Lahat ng kanyang sinabi mga kaibigan, dinibang. Sus Maria Joseph. So ano nangyari sa pabuya? Wala.
Nga. Ha? Nga si Madriaga, mga kaibigan. Back to kulungan. O ngayon, asan yung pangako? Wala na yung pangako, napako na. O kasi nga, naniniwala kasi kayo doon kay Bangag. Dapat hindi kayo naniniwala. Katulad nung apat. Yung apat na bumaliktad po ng mga dating mga Marines at mga dating sundalo. Ano nangyari sa kanila ngayon? Yung pinaka-latest po natin balita, guys, bago po tayo bago po tayo mag-weekend. Ano nangyari dun sa apat? Ayun, nakakulong sa maliit na selda. Meron lang daw maliit na bintana. Ano yun po din? Naka-Bartolina? Oh, sa bagay, wala naman tayong wala pa naman talaga tayong confirmation dyan kung ano ba talaga yung nangyari sa apat na yan. Kasi nga, ang pinakita, maliit na kwarto, may maliit lang na bintana at mukhang namamaga ang mata at saka mga kaibigan, namumutla. Oh, ano ibig sabihin nun? Namamaga na nga yung mata, namumutla pa. So, ibig sabihin, baka siguro sinasaktan sila or baka siguro, guys, pinapaamin sila. Nung umamin na sila, dyan kayo. Detain kayo. So, gigabaan. Merise. Ang gaba di magsaba. Di ba? Ayan. So, ito din yun. Ganito din ang nangyari dito kay Ramil, mga kaibigan. Parehong-pareho po ang sinapit nila, guys. The exhaustive effort was technically unnecessary given the absurd and unverifiable nature of Madriaga's claims and the fact that the details and few evidence he supplied immediately and publicly collapsed under the slightest scrutiny. Ayan si Attorney Panelo na po nagsabi nito. Si Paolo. Sabi niya ulitin ko evidence. Kumbaga guys, Madriaga's claims and the fact that the details and the few evidence he supplied immediately and publicly collapse under the slightest scrutiny. See? Nag-collapse lahat ng kanyang mga salaysay. However, it had to be done to ensure that Madriaga is held accountable under the law and to unmask the malicious, baseless, and desperate character of the impeachment effort against Vice President of those behind it. Ibig sabihin, guys, kailangan po itong wakasan kung sino po ang nasa likod ng malisyosong mga pinaggagawa, mga walang basihan, mga desperadong mga karakter po. Kung sino man tong mga Poncio Pilato na yon, itong mga Poncio Pilato na to. Ito po yung itong sa impeachment po, mga kaibigan, di ba? Mananagot talaga sila dito, guys. Lalong-lalo na po itong si Madriaga. Kasi nag-file na po ng case ang ating mahal na Vice President. Ayan na, Romes back na po. Si BP Sara, yes! Kayo lang magaling. Kayo lang marunong. Alam mo, sa totoo lang, natutuwa po ako, guys. At least lumalaban na po si BP Sara. Di ba? At least, humaharap na po siya, guys. At nilalabanan na po niya itong mga walang hiya. Kasi si BP Sara, mga kaibigan, ayaw niyang patulan Sa totoo lang, hindi siya pumapatol Di ba? Kasi nga, kaya bilib na bilib ako sa mga Duterte, guys. Hindi nila pinapatulan yung mga ganyang klaseng mga walang kwentang, mga baseless na mga paratang. Hindi nila pinapatulan yun In fact, balikan natin si Tatay Digong. Di ba, mga kaibigan? Alam niyo si Tatay Digong, di ba? Kung ano po ang kanyang estilo or character bilang isang politiko, bilang isang presidente, di ba hindi niya pinapatulan? Wala siyang pakialam. Kung tutusin, kung talagang mapagpatulang, kung patola lang po ang ating dating Pangulong Duterte, guys, wala na. Nakakulong na yan si Trililing. Baka nga wala na yan Di ba? Kung salbahis lang talaga, kung wala lang talaga siyang guys, kasi si Pangulong Duterte po, siya, guys, napaka-smart, napaka-smart yung mga dating niya 'Di ba? Hindi siya basta-basta, he chooses his war, sabi nga nila, guys, sometimes you have to choose your battle, Hindi ka pwedeng sugod ka lang ng sugod, atake ka ng atake. Kailangan pag-aralan mo rin 'yan. Pero pag may mga kalaban po na walang kwenta, bakit mo pa papansinin 'yan? 'Di ba? Kaya po maraming bumilib kay Vice President Sara Duterte. Dahil hindi niya pinapatulan Pero this time, wala na. Wala na, napuno na Puno na ang salop. Kailangan ng kalusin. Sino yun? Puno na ang salop.
kailangan ng kalusin. Ang sakit sa lalamunan. Pwede na si FPJ yan. So mga kaibigan, maganda po ito guys, no? Meanwhile, Attorney Michael Powa, Duterte's spokesperson for her defense counsel in her ongoing impeachment trial, said the filed complaints won't affect their plans in the proceedings. So we don't see any major impact on the impeachment trial. Yan po ang sinasabi ni Powa. Meaning, if they, prosecution, are to present Mr. Madriaga, we will still have to cross-examine in accordance with our plan. So mga kaibigan, maasahan po natin guys, ayon po kay Attorney Powa, pag ito po mga kaibigan, pag pipilitin po nilang i-present itong si Ramil Madriaga sa Senate Court, ay hindi po nila, haharapin po nila ito guys, at ipagpapatuloy pa rin nila ang cross-examine. Kasi meron na po silang mga strategy dyan eh. Nakahanda na sila dyan eh. In case nahaharap si Madriaga, naka-ready na rin po sila si Attorney Powa. So, to recall, Duterte first filed a perjury complaint against Madriaga on March 4 of 2026. She filed a complaint after Madriaga claimed in an affidavit submitted to an office of the Ombudsman that he had delivered large sums of money to various individuals under Duterte's instructions. Yun po ang pagkakamali ni Ramil Madriaga. Ang malaking kasinungalingan mga kaibigan, ang sinasabi niya sa kanyang affidavit, na nag-deliver daw ng malaking amount, sums of money to various individuals under Duterte's instructions. Si BP Sara daw nag-utos mga kaibigan. Siya daw nag-utos na mag-deliver ka ng ganito kalaking pera. Doon ang pinakamalaking mali dahil na-debunk po yan doon pa lang po mga kaibigan. Na-debunk na po ito guys sa Congress pa lang. Nagsalita yung bangko, nagsalita yung mga venue na tinuturo niya. Kaya nga 'di ba si Attorney Chico nagalit. Kaya nga si Attorney Chico guys, dati hindi naman Duterte yan si Attorney Chico, 'di ba? Ano yan kung hindi ako nagkakamali, dilawan yata yan. Pero ngayon, makikita mo sa kanya mga posts, lumalaban na rin siya kasi nga dahil dito kay Madriaga mga kaibigan. Tinuro yung venue niya na hindi naman totoo. Ginamit daw yung venue niya kasi kung hindi ako nagkakamali, meron yata siyang comedy bar si Attorney Chico pero maliit lang naman siguro yun. Sa may ano din yan, sa may along Mother Ignacia din yata yun. Maliit lang po, hindi naman kalakihan. Yun ang tinuro ni Madriaga. Dinibang ni Attorney Chico. Ayun, nagkamali si Madriaga mga kaibigan, kaya nagalit si Attorney Chico. Kaya ngayon, binabanatan na rin itong mga bangag. Kasi nga, ang hilig nila mag-invento ng story mga kaibigan na akala nila wala pong magrereklamo. Wala Mali kasi kayo Ang gagaling kasi ng mga scriptwriter nyo Baguhin nyo kasi yung mga director nyo saka mga scriptwriter nyo. Di ba? Kasi yung scriptwriter nila guys, saka yung director nila, isa lang yan Oo. Isa lang din ang nagtitimbre diyan doon sa ICC, 'di ba si Trililing? Yun ang suspicion nila diyan Yan talaga ang pinaka mastermind ng kanilang mga script. Si Trililing mga kaibigan. Kasi kung naalaala nyo guys sa Quadcom, kung if my memory serves me right kayo din. Kung magaling yung nyo guys, kung magaling yung memory nyo, naalala nyo, every time po na magkakaroon ng Quadcom, andun si Trililing. Naalala nyo yun? Palagi siya doon. Pero hindi na siya nagpapakita. Kaso lang, sinumbong. May kumanta. May kumanta ang isang Marines, isang mga dating sundalo. Kinanta siya. Anong sinabi ng dating sundalo? Every time na may Quadcom, andon si Trililing sa likod. Ayun. Booking! Bukelya! So, kaya po mga kaibigan, na-connect po ng mga magagaling na matatabang utak guys, ng mga source, na-connect nila, yun, si Trililing pala talaga ang kanilang scriptwriter. Ayun na, lumabas na guys. Kaso lang,
Wala eh. May pagkasyunga din yung scriptwriter ninyo eh. Di ba? Eh siguro dahil nagmamadali, kung ano-ano lamang sinasabi, ayun, palpak, sapul, sablay si Madriaga.